Nawalan ba kayo ng internet connectivity? May problema sa wifi? Yun. Paano lang tayo pag nagreklamo pag mawalan tayo ng internet? So ito yung sinasabi ko sa video na to. Explain ko yung pain points as a customer ng mga Globe prepaid, Globe postpaid broadband, tsaka yung mga PLDT, tsaka yung Converge. So number one is, ngayon winawala na nila yung mga human contacts or interactions. So pag nagreklamo ka na nawalan ka na ng broadband, is doon ka ipo-point sa chatbot na automated AI robots, kasi mas cost effective daw. Pero yung problema talaga is hindi na a-address, kasi gusto ng mga customer is meron silang makausap na tao sa kanilang concern. Mabiling, ma-red LOS, no internet connection, mahina yung wifi signal. Gusto talaga ng customer is to talk with the customer support. Kasi ito real experience ko ha, sa probinsya. May laman yung GCash yung kikilala ko. May 50,000 pesos na laman yung GCash yung kakilala ko. Ang problema, na-expired yung SIM. Nung na-expired yung SIM, nagpunta daw sila sa customer service sa SM. Then doon, pinasa sila sa machine. Tapos sinabi nila, "Mer, di ko na alam kasi di ko maintindihan yung pinagsasabi ng robot or yung English or yung Taglish." Hindi rin kasi sila marunong gumamit ng technology or yung mga easy access. Sa mga engineer, sa mga salesperson, dapat makonsider nyo yon, yung mga internet ay yung mga tao na hindi pa marunong sa technology, kasi sila yung mga gumagamit ng mga services natin. Sila pa yung mga malalaki yung balance, like 50k. Paano daw i-recover pag na-expire yung SIM? So yun, tinulungan ko na lang, hinanapan ko na lang ng solution sa internet. Bali ako na lang yung nag-customer service, i-provide nyo yung proof of identification, affidavit of loss ng SIM. Paano, bakit hindi na ma-recover, bakit nag-expire. Pero eventually, yun, matatransfer naman yung balance doon sa valid na GCash. You just need to prove it na ano. Pero yun, pain points ng customer. Paki-comment naman yung ano, yung mga questions or nakaka-frustrate na mga problema during nagre-reklamo kayo ng mga internet connectivity. Kasi yun, maliit na bagay, pero sa customer natin nakaka-frustrate sila. Gusto na nilang magpa-disconnect dahil dun sa ano, mga hindi lang ma-contact or hindi sila na bibigyan ng maayos na customer service. Yun yung pain points. So yun, ikwento nyo naman sa problema nyo. Kahit meron tayong Globe One app, or nawala kasi yung call, tawag ka lang in which mas madali yung interaction ng customer service. Yung Globe One app, kailangan mo pa kasing magbasa, then kailangan mong marunong maggamit ng smartphone, in which medyo hassle, lalo na sa mga taga-probinsya na mga hindi masyadong techy, pero gumagamit sila ng GCash kasi mas madali yung payment na natatanggap nila through doon. Kaya yun yung problema. Ako na lang isa maglakaw dito, si Select. Just the same situation dito. Wala akong matakbuhan kung meron ano. Just need to continue to walk, continue to use the service. Kasi yung customer service natin ngayon na channel is medyo challenge sa most of the customers. Okay? So I hope na meron kayong natutunan or nakuha na yung pag-implement ng technology is
not yet that adaptable when it comes to Filipinos, na hindi yung mga, especially yung mga senior citizen, nahihirapan sila yung mayroong malalaking GCash amount pero na-frustrate sila sa mga customer service natin. Paano daw mag-request ng technician pag nag-read yung LOS? Ang dami nilang tanong, in which tinutulungan naman natin. Problema lang is yung adaptability. So dapat i-maintain pa rin nila yung customer experience. Okay, rock on. Malayo pa tong lalakarin ko, mga nasa 5K pa papunta sa CCLX Cebu. Ganda ng view sa Cebu. Cordoba, preskong hangin dito sa Cordoba. Okay, customer service sucks in the Philippines.